give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay at magandang oras mga katiyats. Meron tayong natanggap dito na napakagandang classic markers. Ito yung pagong muka at ang X, symbol for treasures. At bago tayo magpatuloy, shout out sa lahat ng ating mga katiyat, buong Luzon, buong Visayas at buong Mindanao, at sa ating mga katiyats in abroad. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap dito na classic markers katulad nito, ito at ito. Okay, so umpisahan natin doon sa mga pagong. Ito, merong dalawang pagong at merong maliit na anak na pagong. Saan ba dito yon? Ito yung isang pagong. Ito yung nagme-mate. Ibig sabihin, nagpaparami sila. Mating. At ito yung maliit. Anak yata nila ito. Okay, ang ibig sabihin nito ay merong tatlong treasure box dyan. Isang malaki, isang medium at isang maliit. Okay, dito sa arrangement na ito, dapat pinatong tong maliit dito, pero hindi pwede kasi malaglag siya. Kaya nilagay nila sa gilid. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay merong maliit na item sa ibabaw. Ito yung maliit na pagong. Ito yung lalaki, malaki, nakapatong, mas malaki siya. And then medium deposit ang nasa ilalim yung babae na pagong. So all in all, merong tatlong deposito. Isang maliit, yung pagong na maliit, nasa mababaw lang yan. Kalagitnaan ay ang malaking item at medium item ang nasa pinakababa. So ibig sabihin, kapag nakuha natin itong maliit, sa baba niyan, karamihan yan ay dumidistansya siya ng 2 to 4 meters. Hindi yan magkadikit talaga sa actual, dumidistansya yan. Kasi ang purpose ng hapon na nilagay nila na distansya na gaganyan ay para hindi makita kaagad na marami pala. So kapag nakuha nyo itong maliit, and then hukayin nyo ang baba niyan, kung 1 meter lang ang hukay nyo, ay hindi nyo makita itong nasa gitna, nasa baba ng dalawa. Ito yung lalaking pagong. Lalaking pagong to. Kasi ang lalim yan ay estimate 2 to 4 meters galing sa maliit. Ganon din itong kasunod yung babaeng pagong. 2 to 4 meters din yan. Kung hindi 2 meters ang kanilang spacing, ay 4 meters malalim. So ganyan yan, magkasunod-sunod yan sa isang digging spot lang, pero kailangan malaki na nahukay ang gawin nyo. Mga 3 meters in diameter, pwede na. Okay, ngayon, saan ba ito hahanapin? Lahat ng mga yan, kung tingnan nyo, lahat ng kanilang mga ulo ay nakaturo doon. Pati itong maliit doon din. Kaya isa lang ang direksyon nito. So tingnan nyo kung saan nakaturo yung mga ulo. Itong tatlong ulo na yan. Tingnan nyo sa unahan, sa layo na 5, 7, and 9 meters. Yan, metros lahat yan sa unahan. At kung wala kayong makitang counter marker na bato doon na may marka din, ay i-detect nyo lang itong mga distansya na ito gamit ang inyong mga detectors. At kung saan yan mag-detect, sa 5 ba o 7 o 9, doon kayo mag-test dig. Okay, so sundan lang ang mga ulo niyan. Okay, ito naman. Ito ay nagbigay lang ito ng direksyon na bato
Parang pagong pa rin siya o may ulo siya. Nakabaon yung kabila. So nagaganyan yata yan. Parang may ulo. Hindi naman yan puso kasi may ulo. So pagong siya. Ngayon ito yung pwedeng isahin niya. Kung man-made ito, ayan. Kung man-made yan ay nagsasabi na tunnel yung nagaganyan. And then ito yung item niya. So, ang puntahan diyan ay ang likod. Ito, ang direksyon nito ay nasa kabila. Hindi yan dito. Kasi binaliktad ang tunnel. So, dapat yung U. Ito U kasi tunnel siya. Papunta siya doon. At hindi dito. Pero kung letter C yan, yung mababaw lang na letrang C, ganyan. So, ito ang direksyon niya, ang opening. So, nagsasabi siya na tunnel sa likod. So, dito yan, ito. Ito yung item niya. So, ang direksyon niya ay pwedeng sundan ito. Yan. Detect nyo rin dito, banda. 579 pa rin. Or kahit mag-umpisa kayo sa 3 para papasok ang 579. Yan. Meters yan. Ito ay pointer pa kasi ito. Hindi pa yan yung final na marker. So pwedeng meron na naman tinuturo yan sa distansyang 579. Pwedeng may bato rin doon na may counter sign. Dito tayo. Ito ang final marker to treasures. Dalawang mata. Magkapareho ang laki. Nakanganga ang bibig. So yan. Mukha talaga yan. Ngayon dahil sa pantay ang mata, so ibig sabihin yan 60 degrees sa harapan, ganyan ang search. So 60 degrees sa harapan yan. So mag-umpisa sa distansya na dahil nasa harapan lang talaga, umpisa sa 3 meters. Ito, kunin natin dito ang 357 kasi treasure in front ito. So hukay sa 3, test dig din sa 5, and finally kapag wala sa 2, test dig sa 7. Ito yung treasure in front. Hindi pwedeng dito sila maghukay sa talagang gilid ng bato kasi gugulong ang bato niyan. Ito, kung man-made to, it means 5 meters. Ngayon, bakit nilagay nila dyan sa malayo? So, pwedeng ito rin yung sikreto. Pwedeng dito na side ang pag-trace. Kasi ito, kung kasama ito, so ibig sabihin sa right side ng item. At yung mata ay decoy lang kung saan niya nakatingin. Okay, pero pag hindi kasama itong dot sa malayo, ito na dot, kung hindi ang kasama sa disenyo, ito lang talaga yun. 60 degrees, so ibig sabihin, hukay dito. Yan. Hukay ng paoblong, parang kanal, and then ganun din sa 5, at ganun din sa 3. Yan. Kaya kung meron tayong mga equipments, heavy equipment katulad ng excavator, ay hukayin natin tong harapan ng malaki. Parang swimming pool. Yan, final pointer to treasure yan. Yan yung mukha na may mata. Well, ito naman, last sign natin. Ito ang napakagulo. Tingnan kasi pwede siyang X, pwede din siyang cross. Ngayon, dalawa ang kahulugan yan kasi kung cross yan, ibig sabihin distansya. So, ano siya? 10. Ang 10 pwedeng foot, pwedeng meters, diba? So, dalawang distansya. 10 foot, ilang metro ba yan? 10. So, ang 6 ay 2, 10 ay 3. So, 3 meters, pinakamalapit,
pinakamalayo ay 10 meters. Okay, saan ba yan puntahan? Ang 10 meters na yan. Kung yan ay plus. Pero kung x, iba ang kahulugan yan. So, ipagpalagay natin na ito'y talaga ay plus. So, ito, tingnan nyo tong bato, di ba matulis to, nagaganyan. So, ang direksyon yan ay papunta roon, of course. At distansya ay 3 and 10. Dalawang distansya yan, 3 and 10 meters. Kasi kung foot yan, ang gamit yan, foot. 10 foot or 10 feet is 3 meters mahigit. At kung meters yan ay 10 meters. Kaya meron tayong 3 and 10 meters na testig. Sundan nyo ang tulis ng bato. Ngayon, ipagpalagay natin na ito ay x. So, iba na ang kahulugan. Kung ito ay x, halimbawa, nagaganyan yan, x talaga yan. Yan, ganyan ang x, diba? Ganito naman kasi yan kapag itayo natin yan, ganyan ang 10, at ganito ang x. So, magkakaiba sila. So, kung yan ay x, ibig sabihin ay under target. So, ito lang. Tanggalin niyang bato dyan, hukayin ang baba niyan. Pero sa palagay ko ay pointer talaga to kasi ang bato, ayan, matulis siya. At plus talaga ang ano dyan, nakasulat. Naka-engrave yan ay plus sign. So ito'y pointer, ito'y may distansya. So 3 and 10 meters, testig doon mga katiats. Okay, so yan lang ang pag-analyze ko dyan. Napakagandang mga markers. Visit Marker for Treasures. At ako'y magpaalam na, maraming salamat. God bless us all. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang.